Guys, ito na ngayon yung bagong Honda Winner X 150. So meron tayong 5 kulay mga pare ko. Una, itong red black, napakaganda rin. Standard to, wala itong ABS. Ito namang white na black, napakaganda rin ang combination ng kulay. Wala rin po siyang ABS, standard din po siya. Itong kulay yung nasa gitna na yun, white and red. Ito po yung ABS variant. Ito po yung tag 131,000. Ayun po siya, nakakilas po yan. Tapos ito naman pong itim na to, ABS variant din po ito. Nasa 129,000 po ito. So meron tayong 5 kulay na mapagpipilian. Pero para sa akin, pinakasulit itong ABS variant na to. Tapos meron siyang keyless. So makikita natin dito, yung kanyang mags is gold na siya. Napakaganda, bumagay dito sa red na body niya. Tapos white. So gold yung mags niya. Ang size nito is 90/80, size 70. Tapos makikita natin yung disc niya sa una, napakalaki. Tapos ayun na rin yung kanyang sensor, naka-built-in na sa may kanyang disc brake. Tapos meron tayong single piston caliper. Tapos sa suspension po is naka-telescopic tayo dito. Makita natin yung headlight na napakaganda. Ito talaga yung nagpaangas dito sa Honda Winner X. LED po yan mga pare ko. Tapos yung signal light niya, hindi siya awkward kasi tingnan nyo, integrated na siya dito sa pairings. Hindi kagaya ng iba is nakalawit pa dito. Kasama na sila dito sa pinaka-pairings. Hindi siya takaw na yung tipong mababali siya. Napakaangas talaga ng design nitong Honda Winner X. Ang ganda ng combination nitong red tsaka white. Tapos dito sa may bandang handlebar, sa taas na yun, wala siyang ilaw. Kumbaga, pairings lang yan. Dito, makita natin dito, naka-liquid cooled yan. Ayun yung radiator niya. Tapos andyan yung makina niya. Yung makina po nito, same to ng CBR, yung version 4 150. So meron po itong sleeper clutch, 150cc. Tapos dual overhead cam. Napaka-ganda nito yung makina nito, pang duluhan talaga. Dual overhead cam. Ito po yung kanyang makina, kulay black po yung pintura. Tapos ayun po yung tapakan. Yung kanyang shifter. Yung kanyang pipe, ito bagay na bagay talaga. Mas maangas to sa kakompetensya niya sa market ngayon. Tapos yung kanyang gulong sa likod, 120/70 size 17. Bumagay talaga yung kanyang gold na mags dito mga pare ko. Ito talaga nagdala dyan, nakakilas na siya. Tapos ABS, napaka-premium ng kanyang mga features. Ito naman mga pare ko, itong matte black na to, ABS din to. Ayan siya, naka-ABS din siya. Tapos single piston caliper, same na same ng features. Ayan, napakaganda ng motor na to. Para sa akin, sa underbone category, ito yung pinakamaganda kung ako tatanungin nyo. Napaka-pogi talaga ng motor. Headlight pa lang mga pare kayo, ito pamatay na. Sobrang solid. Yung kanyang swing arm, hindi siya yung alloy swing arm na ginagamit ng iba na medyo malaki, parang mukhang big bike. Dito, standard lang siya. Tapos makikita natin dito sa ilalim, ayun yung kanyang lagay ng liquid cooled, yung kanyang coolant. Mamaya, matitesting natin itong motor na to. Meron silang pa-test drive doon. Bibigyan ko kayo ng idea dito sa motor na to kung ano ba yung feel kapag sinasakay nyo to. Tapos ito yung kanyang instrument panel. Ayun kahawig ng CBR version 4. Ito yung panel na yon. Ayun Tapos yung mga switches niya, nakakasama siya dito sa may pinaka niya, pairings niya. Hindi siya yung kagaya ng iba na nakahiwalay. So dito meron tayong high and low, meron tayong busina, merong turn signal lights. Dito sa kanan, makikita lang natin dito is starter. Tapos ito po yung kanyang pinaka dito. Ganda, may nakalagay dyan, dual overhead cam. Tapos ito po yung keyless. So andyan yung bukasan ng seat. Sa upuan naman mga pare ko, naka-two-tone yan Ito yung makinis, tapos ito yung medyo magaspang. Tapos dito sa may bandang likuran, ito yung kanyang grab bar Merong hawakan yung mga angkas nyo. Tapos yung kanyang signal light, LED po yan. Napaka-sporty ng datingan dito. Tapos dito sa likod, single piston caliper Tapos ito yung kanyang disc plate. Tapos yung kanyang swing arm. Yung tambucho, ito napakaangas, kakaiba yung tambucho niya. Tapos yung kanyang tapakan naka-alloy na po yan. Unlike sa iba na bakal, ito alloy na yan yung angkasan. Pati yung pinaka stem na yan. Ito yung kanyang shifter Grabe, napakaangas pala talaga sa personal. Ito yung matte red. Ito yung matte black na 129K. May ABS po kasi ito. Ngayon siya mga pare kayo Makita natin dito, itong part na to magaspang. Tapos ito, matte siya, makinis. LED headlight dito. Yung turning light or signal light is LED din po yan. Lahat po ng nakakabit dito sa motor is LED. Wala na po kayo makikitang halogen. Mapapansin natin dito, yung butas na yan, andito po yung kanyang busina. Grabe, napakaangas dito sa personal mga palo. Kaya ewan ko pag sa personal nyo nakita to, baka maangasan kayo. Grabe, napakaganda. Shit. Ito yung kanyang swing arm Standard lang ang swing arm niya. Hindi siya yung parang malalaki. Parang yung sa CBR din. Mayroon din siyang center stand tsaka side stand. Palagay ko wala tong compartment Tapos dito mga pare ko, meron pala siya ditong USB charger. Ayun
USB ready na yan, hindi na kayo bibili ng car socket. Saktong-sakto pag maglo-long ride kayo. Pwede niya sa sakyan. Pwede nito saksakan ng mga gadgets nyo. Dito sa kanyang meron siyang dalawang button para maiba yung mga information. Tapos may Honda logo dyan. So ito mga pare ko, test drive tayo nitong Honda Winner X150 yung bago. Ito yung test drive natin, yung pinaka top of the line nila. White, red, and blue combination. So tara, ma-testing natin. So ito mga pare ko the moment of truth. So makita natin dito, meron tayong tachometer, gear indicator, speedometer, may orasan tayo. Fuel gauge, tapos meron tayong fuel consumption dito. Trip A, trip B, odometer. Ayan, trip A, trip B, odometer. So tara, grabe katunog talaga ng CBR to. Okay na, tara. Yung busina niya, high and low, tas passing. Okay, signal light. Oy, grabe, napakasarap gamitin. Testing natin yung suspension dito. Suspension. Okay, maganda yung laro ng shock. Saan ba ikot nito? Dito. Try natin i-curve. Parang yung yung pakaramdam ko dito, parang same siya ng pakaramdam ng CBR version 4. Ganun ka bait yung makina niya. Isa pa, acceleration. Wow. Ganda, ang ganda gamitin. Comfort pa, yung upuan, okay na okay din siya, Sobrang komportable din. Ideal to pang long ride. Tapos yung handlebar natin, upright yung position natin, napakasarap i-turn. Ang ganda ng handling ng motor na to, grabe. Ayan siya, Ang ganda ng response ng makina niya. Ganito yung pakaramdam ko sa CBR version 4 nung tinry ko siya. Napakaganda. Yung yung makina niya sobrang smooth. Okay din siya sa kaldag, Mga pare, tandaan niyo tong araw na to. Bibili tayo nitong motor na to. Ako na nagsasabi. Ang lakas ng hatak ng ang lakas ng hatak ng segunda niya. May hatak pa rin, Wow. Preno naman tayo. Try natin yung ABS. May ABS ba to? May ABS po ba to, sir? May ABS ba to? Hindi. Harap lang, okay. So, naka-ABS to mga pare kayo, Yung unahan nito, hindi siya naka-ABS. Yung likod nito, hindi siya naka-ABS. So, single channel ABS lang pala to. Tingnan natin yung front brake. Grabe. Single piston caliper siya pero napakalakas ng preno. Isa pa, try pa natin. Isang ikot pa. Isa pa. Front brake tayo. Wow. Kapag combination ng front brake tsaka rear brake, ang lakas ng ganda ng preno niya. Pero pag unahan lang, okay din. Wow, naramdaman ko ABS. So, nag-vibrate yung ko sa bandang unahan. Yun yung yung nag-activate na yung ABS. So, ayun mga pare ko, yung ating test drive.